Mga idol, pagkatapos lamang nga pong matalo ang Toronto Raptors sa kanilang game laban sa Lakers, agad na nga pong nagreklamo dito ang kanilang team sa mga referee. Yan naman ang ating unang pag-uusapan ngayon. Nasasamahan ko na rin ang balitang kailangan nga daw bitawan ng Golden State Warriors sina Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins para makuha si Pascal Siakam, at ang balitang nagdesisyon na si Rob Pelinka sa mga kumakalat na trade ngayon patungkol sa kanyang team. Kaya mga idol, tara, umpisahan na natin to. Matagumpay nga po mga idol na naipanalo ng Lakers ang kanilang game laban sa Raptors sa score na 132-131 sa pangunguna ng kanilang superstar na si Anthony Davis na nagtala ng 41 points, 11 rebounds. Tinulungan rin naman nga siya dito ng kanyang kakampi na si LeBron James na mayroong 22 points, 12 assists. Kaya dahil nga sa pagkapanalo ng Lakers, meron na nga silang hawak na 2-game win streak at umangat na sa 19 wins, 19 losses ang kanilang hawak na record sa West. Subalit kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laro ay hindi rin naman nga agad ito natanggap ng kanilang kalaban na Toronto Raptors, syempre ang pagkatalo. Sa katunayan, sa naging post-game interview nga po ng media sa kanilang head coach ng Raptors na si Darko Rajakovic ay kinall out nga po nito ang mga referee sa pagiging madaya at walang hiya sa pag-officiate ng kanilang laro. Well, para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, nakakuha nga po ang Lakers ng 23 free throws sa fourth quarter, habang ang Raptors naman nagkaroon lamang ng 2 free throws na siyang nagdikta ng kanilang laban. Kaya hindi nga naiwasan pa ng head coach ng Raptors na maging emosyonal at pagsabihan ang mga referee na kung gano'n na lamang nga daw ang magiging tawagan, dapat na nga po nilang ibinigay ang panalo sa Lakers at hindi na sila nagpakita pa bago magsimula ang laban. Maliban nga po dyan, question rin naman ito bakit hindi man lang nakasungkit ng foul ang kanilang superstar na si Scottie Barnes sa kanilang laro kahit man sobrang agresibo nito na sumalaksak sa ilalim ng basket. Ika nga'y mukhang bayad ang mga referee ng kanilang laro para manalo ang Los Angeles Lakers na siya rin namang sinasabi ngayon ng ilang mga haters at NBA fans. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang kailangan nga pong bitawan ng Warriors sina Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins para makuha si Pascal Siakam. Katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo, mismo ang Warrior Insider na nga po na ang nagsabi na kinausap na nga ng front office ng kupunan ng Toronto Raptors para patungkol sa pagkuha nila kay Pascal Siakam sa pamamagitan ng trade. At bagamat man hindi pa sumasagot si Masai Ujiri sa Golden State Warriors, sigurado nga po ang kanilang kupunan na hindi ito ibibigay ng basta-basta ng Raptors. Sa katunayan, ayon nga po sa isang NBA analyst, bago man nga makuha ng Warriors si Pascal Siakam, kailangan muna nga po nilang ibigay sa Raptors ang kanilang mga players na sina Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga at isang future draft pick. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya sa balitang nagdesisyon na si Rob Pelinka sa mga lumalabas na trade patungkol sa kanyang kupunan. Kahit man nga po mga idol na ipanalo ng Lakers ang kanilang huling dalawang laro, ay napakarami para naman nga mga nagsilabasang trade patungkol sa kanilang team. Gayong ito rin naman ang isa sa mga paraan para mapa-improve at mapalakas ang kanilang lineup. Ngunit ayon rin naman nga sa ibinulgar na balita ni Brian Windhorst ng ESPN, ayaw nga po ng Lakers, especially ni Rob Pelinka, na gumawa ng isang malakihang trade. Bukod nga po dyan, gusto rin naman nga ng kanilang kupunan na panatilihin ang lalim ng kanilang lineup at ilan sa kanilang mga natitirang future first round pick. Ayaw rin naman nga po nilang i-trade si Austin Reeves o gumawa ng trade ng katulad noon kay Russell Westbrook kung saan nagsayang lamang sila ng tatlong magagaling na manlalaro. Isa pa, bagamat man meron sila ngayong mga defensive player na merong inconsistent na shooting, at hindi rin naman ibig sabihin nito na basta-basta na lamang silang gagawa ng trade, gayong ayaw na rin naman nilang magkamaling muli sa pagkuha ng mga bagong superstar.
So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Maraming salamat po sa panonood ninyo.